pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Wow! 10 taon na nating dinideklara at pinagpapala tayo ng ating Diyos in our spirit, soul, and body. Amen na kapatid? Amen. And sabi ko nga, excited ako ngayong araw na ito sapagat ang ating YouTube channel ng pangalan ay The Master Teacher BS. Ayan po. Wow, 1,000 plus subscriber na po. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Asa na? Oh, wala. Ayan, no? So, actually, 1,001 po yan. Pag tinignan nyo doon sa YouTube studio. Kaya, salamat sa Panginoon sa mga nag-subscribe. Salamat sa mga nag-imbita ng kanilang mga kaibigan, kumare. At salamat din po sa mga kapatiran na talagang win-work out po natin ito Sama-sama po ito na effort. All for the glory of God. Ang goal natin, maipahayag ang salita ng Diyos, hindi lang dito sa Pampanga, kundi sa buong mundo. Amen? Kaya 1,000 po yan na uma-attend ng ating service sa online, napakarami yan. Amen na kapatid? Kaya sa lahat ng mga nanonood din po, thank you so much. Thank you for celebrating with us today in reaching our 1,000 subscriber ng ating YouTube channel na The Master Teacher BS. Yan. Wala ba dyan, bro? Hindi ko nasama, no? Okay, sorry. Doon ata sa isa po yun, sa anthropology. Yan, ihabol mo lang mamaya. Alright, so let's begin. Our lesson is with the series entitled Go and Make Disciple, and our lesson is entitled Made for a Mission, part number 2. Amen. So, noong nakaraan po ay pinakita ko sa inyo, review lang po tayo ulit, yung ating pong 5 Macarius lifestyle. The first one is worship. Sabi nga natin, worship. Yan, fellowship. Yan, ano pa? Discipleship. And ministry. Yan. At ang Macarius lifestyle number 5 ay evangelism. It is the journey to share the gospel. Now, kung medyo naiinip ka na dahil 10 taon na tayo, parang alam ko na yung gagawin namin sa church, alam ko na yung mangyayari dyan, baguhin mo. Sabi sa katabi, baguhin mo naman. Dagdagan mo ng konti. Ano yon? Lumabas ka. Amen na kapatid? Mag-mission ka at magdala ka ng kaluluwa para sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, at sasabihin ko sa iyo, magiging exciting ang iyong buhay at ang iyong pananampalataya. Can I hear amen? Amen po ba? Sabi po ng Proverbs 11 verse 30, sabi diyan, the fruit of the righteous is a tree of life. And he who wins soul is what? Wise, no? Kapag nag-win ka raw ng kaluluwa, nagdadala ka ng kaluluwa sa Lord, wise, matalinong tao po yan. Bakit? Ang iniimpok mo, hindi po kayamanang nasisira, kundi kayamanang hanggang langit ay umaabot. Can you hear amen? Hindi po yan nauubos at nasisira. So yun ang tunay na kayamanan. Can you hear amen? Amen. Hindi parang sahod natin, no? Kapag ka tumalbog lang sa kamay, tapos mamaya wala na, no? Nauubos po. Pag tayo ay naglilingkod, nagdadala sa Panginoon, tayo po ay pinagpapala ng Diyos. Next po, you were made for a mission. Sabi sa katabi, you were made for a mission. Amen na kapatid? Ang ikalimang purpose, bakit tayo nabuhay, bakit tayo naging Christian, ay yung panglima po. Ano po yon? To evangelize, to have a mission, no? Lumabas sa ating comfort zone. Sabi po ng John 17 verse 18, in the same way that you gave me a mission in the world, I, si Jesus, give them a mission in the world. Look at that. Mahal niyo po bang Panginoon? Ginagaya ba natin si Lord? O, tingnan niyo po yan. Siya ang nagbibigay sa atin ng mission. Para saan? Para humayo at humanap ng mga nawawalang tupa sa Panginoon. Therefore, tayo ay nilikha, ginawa, at binigyan ng isang mission. And our mission is, next, it is the Great Commission. Sabi nga natin, Great Commission. Yan. It is to go and make disciple, teaching them. Sa Tagalog, magturo tayo. No? Kaya kung naiintindihan natin ito, tingnan nyo po, kung sinabi pala ni Lord na go and make disciple, ang ibig sabihin na make disciple, teach, magturo. Kung naintindihan natin ito, hindi ka lang papasok dyan sa church,
uupo dyan at makikinig lang at mamaya ay uuwi na. Amen mga kapatid? Kung naintindihan mo, ang gagawin mo, pagpasok mo sa church, ilalabas ka agad ang iyong ballpen at notebook, ikaw ay magsusulat ng salita ng Diyos sapagat ikaw ay nag-aaral na para may maituro ka sa iba. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? So ibig sabihin, hindi na ikaw ang inaalagaan, ikaw na ang nag-aalaga. Bakit po? Sapagat kung hindi ka natuto ng salita ng Diyos, anong tuturo natin? Ha? Wala, di ba po mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Anong sabi ni Pastor Gani? Ang tunay na nag-aaral ay nagsusulat. Yan, magsulat po tayo. And I encourage you that. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, bakit kailangan tayo mag-aral? I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead, and His appearing and His kingdom. Verse 2, preach the word. Sabi natin, preach the word. Be ready, maging handa, in season and out of season. Masigla ka man, malungkot ka man, tinatamad ka man, umuulan man, umaaraw man, maalikabok, maputik man, may budget, may pamasahe o wala. Anong sabi? Preach the word. Mangaral ka. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya hindi hadlang na sabi mong, Lord, hindi ako ahayo ngayon. Bakit? Walang pamasahe eh. Hello? Sabi pa rin ng Lord, preach the word. Kung hindi ka makakarating sa iyong pupuntahan, sapagkat napaka-imposible, mag-preach ka pa rin sa lugar kung nasaan ka. Ang malaga ay ginampanan mo ang sinasabi ng Diyos. Be ready. Sabi nga, be ready. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Do you get that, mga kapatid? Amen. Verse 3 and 4, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desire, because they have itching ears. Sinabi ko na sa inyo, ano yung itching ears? Yung parang kinikilikiti ang tenga, ibig sabihin, kung ano lang ang gustong marinig na maganda, yun lang ang kanilang papakinggan. Pag sinabi na ni Pastor, humayo po tayo. Pero pag sinabi, may outing tayo bukas, libre. Sino sasama? Pastor ako. Andiyan po ba mga kapatid? Kaya dapat nangangaral tayo ng salita ng Diyos sapagat darating ang araw, ayaw na ng Diyos ng Bible study. Ayaw na ng tao ng Bible study. Ayaw na ng tao ng salita ng Diyos. Ayaw na nilang mag-charge. Bakit? Baka hindi na nila gusto ang kanilang naririnig. Anong gagawin nila? They will heap up for themselves teacher. No? Hahanap sila ng teacher nila na bagay sa taste nila. For they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Yan ang dahilan kung bakit may mga tao na Christian na palipat-lipat ng church. No? So, kasi naghahanap sila ng talagang turo na gusto nila. Samantalang lahat naman ng turo ay galing sa Biblia. Amen mga kapatid? Nasa sayo na lang kung paano ka lalago sa pagtanggap mo ng salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Provided naman syempre na yung pastor hindi lang nagkukwento, na sasabihin nung unang panahon. Patay. Pag sinimulan niya nung unang panahon, mag-ano ka na ng maraming gisingin mo na sarili mo sapagkat mahabang kwento po yan. Are you with me mga kapatid? Pero pag sinabi niya sa aklat ni Mateo, di ba? Bible yon, pakinggan po natin yon mga kapatid. Amen po mga kapatid? Sapagkat ito rin ay salita ng Diyos na buhay. Are you still with me? Amen po ba? Verse 5, everybody, but you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist. Fulfill your ministry. Now, ano sabi? Do the work of an evangelist. Not a prophet, not an apostle, kundi ano daw? Evangelist. Ano po yung evangelist? In Greek is euangelites. It means a preacher of the gospel in the public. Kaya talagang lumalabas. No? Hindi lang dito sa church, ang galing mag-preach, pero pag pinalabas mo, hinihimatay. Nako, ano lang yon? Bible teacher. No? Pero ang preacher, ang evangelist ay lumalabas sa kanyang comfort zone para magawa niya ang kanyang purpose. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? To seek converts, yon ang trabaho niya sa labas.
So ano nakaraan ay tinuro ko sa inyo ang pagkakaiba ng ministry versus mission. Napakasimple lang po niya. Pag sinabing ministry, saan po yung ginagawa? Saan po? Sa loob, inside the church. Pag sinabi naman pong mission, saan daw po? Sa labas. Tanong, anong ginagawa mo? Sa loob o sa labas? Pag sa loob, dito nagpapakanta, nagtetek, nagtuturo ng bata, ministry po yan. Amen na kapatid? Pero mamaya pagkatapos ng gawain, dinaanan mo si kumare, dinaanan mo si kumpare, dinaanan mo si classmates. Sabi mo, ang ganda ng natutunan ko ngayon. Gusto mo ba sumama sa susunod? Mahal ka ng Diyos. Amen na kapatid? That is your mission. Sabi nga natin, mission. Your ministry is the service to the believer and your mission is the service to unbeliever. It is outside the church. Can I hear amen? Amen po ba? Nung nakaraan, pinakita ko ulit sa inyo yung 5 purposes of the church. At dapat po, sa area na ito, sa 5 ito, ay mayroon tayo. Hindi pwede na puro fellowship lang. No? Maganda naman yon, fellowship tayo ng fellowship, gastos tayo ng gastos. Worship tayo ng worship. Gusto mo, magpa-concert pa tayo araw-araw. Gastos pa rin yon. Okay lang din na aral tayo ng aral, no? Discipleship. Pero ang maganda ay lumalabas din tayo. Amen na kapatid? Pagkat pag kulang po, yung 5 na yan, malnourished ang church. Nakakita na kayo ng malnourished? Dalawang ibig sabihin po ng malnourished. Ang malnourished po, hindi lang yung payat na payat at kita na yung ribs. Tama mga kapatid? Ang isa pang malnourished ay yung matabang-mataba na siya, no? At wala nang itataba pa kasi napakataba na niya, higit sa kanyang height. Are you with me mga kapatid? So, ibig sabihin, aral ka ng aral, ang dami mo nang natutunan, wow, ang galing mo na, ang dami mo pang certificate. Ang tanong, lumabas ka ba? Kulang. Dapat po may evangelism. Or else, our church, our ministries will not become healthy and it will be malnourished. Can I hear amen? Amen. Jesus completed the mission. No? Yung po yung kagandahan ng ginawa ng Panginoon. Nung siya'y nag-mission, tinapos po niya. Amen na kapatid? Amen po ba? Mula po sa umpisa hanggang sa huli, nakalatag ang kanyang purpose sa kanyang buhay. Sabi niya sa Luke 2:49, wala ata dyan, I must be about my Father's business. Sa John 19:30, sabi niya, it is finished. Tetelestai. No? Sa Greek. Ibig sabihin po nun, tapos na. Niligtas ko na ang mga anak ko. Niligtas ko na ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen po ba mga kapatid? So Jesus completed the mission. Now, what is Jesus' mission? Ano yung kanyang ginagawa? Nakalagay po dyan. Everybody, introducing people to God. No? Ang ipakilala natin, ang ating Diyos sa lahat ng tao, to know God and to make Him known. Kilala niyo po ba ang Diyos natin? Amen, amen po mga kapatid? Sino po ang Diyos natin? Kilala mo ba na ang Diyos mo'y nagpapagaling? Ang Diyos natin ay mayamang Diyos? Ang Diyos natin ay mapagpatawad? Kaya wala magsabi, ayoko na mag-church, galit sa akin si Lord. Hindi mo kilala ang Diyos mo. Amen mga kapatid? So, dapat pinapakilala natin ang Diyos na yan. Ang Diyos na hindi nagpapabaya. Amen mga kapatid? Na minsan wala nang laman ng iyong wallet. Talaga naghihikahos ang iyong budget. Pero dahil naniniwala ka na ang Diyos mo ay hindi nagpapabaya, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, kaya ipagsabi mo ang napakabuting Diyos na iyong sinasamba. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi po ni Pablo, 2 Corinthians 5:20. So we have been sent to speak for Christ. No? It is as if God is calling you through us, we speak for Christ when we beg you to be at peace with God. No? Bakit tayo pinadala dito? Si Pastor Gani, bakit napunta dito sa Pampanga, samantalang kami taga Bulacan? To speak about Christ. Hindi po para i-entertain kayo. Amen mga kapatid? Minsan, sino ba magsasalita? Ay, hindi si Pastor, ayoko na. Hindi po. Sabi sa katabi, hindi po ganon. Hindi po show ito na para ma-entertain kayo at kilig-kiligtin ng inyong mga tenga. Tayo po'y naririto para mag-aral. Sabi nga natin mag-aral.
At sa school, whether you like it or not, dapat pumasok ka. At pagdating mo sa klase, kahit sino pang nagtuturong professor dyan o teacher, makikinig ka. Bakit? May exam. Sabi sa katabi, may exam. Yan. Para pumasa naman tayo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Amen. Kaya tayo po naririto para ipagsabi si Kristo. Bakit? Sabi po ni Charles Spurgeon, you have never truly found Jesus if you do not tell others about Him. Amen na kapatid? Hindi mo talaga siguro nakita si Lord, hindi mo natanggap si Jesus sa puso mo kung hindi mo siya bukang bibig. Tatanungin ko kayo, anong bukang bibig mo pag nasa bahay ka? Ay, yung Shopee ko, nandiyan na ba? Anong bukang bibig natin? Jesus ba? Hello? Amen mga kapatid? Kasi kung hindi, baka nga hindi si Lord ang mahalaga sa ating mga buhay. Samantalang siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Mahal na araw na. Amen mga kapatid? Aalalahanin na naman natin yung kanyang mga latay at sugat para ikaw ay dalhin niya sa langit. Bakit hindi mo siya pinagsasabi? Amen po mga kapatid? Are you with me? Amen. So, ipagsabi natin si Lord. Sabi sa katabi, ipagsabi natin si Lord Jesus. Maliwanag po ba yan? So, let's review once again the importance of your mission. 3 po ito. At isusunod ko na yung pang-4 dito po sa ating lesson. Number 1 is, your mission is what? A continuation of Jesus' mission on earth. No? Itinutuloy mo lang. Hindi ikaw ang nagsimula. Sino nagsimula? Si Jesus. Ipinasa niya sa mga apostol, sa kanyang mga disipulo, at ngayon, ikaw na. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya ituloy mo. Sabi sa katabi, ituloy natin. Anong mission na yon? Again, our mission is to go and make disciple. Magturo ka. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pastor, anong ituturo ko? Yan na nga ba sinasabi ko magsulat tayo. Kasi pag nagsusulat tayo, kahit isang verse lang yan, kaya mong ipaliwanag kasi naisulat mo at namamakat sa iyong puso at isipan. Can you hear amen? Sa dami ba naman ang pinapakawalan nating verse? Wala pa ba kayo nasulat? O wala man lang kayo nagustuhan? Meron po. Amen mga kapatid? Amen po ba? Trabaho ito ng lahat, hindi lang ni pastor. Sabi sa katabi, hindi lang ni pastor. Trabaho ito ng lahat ng anak ng Diyos. Anak po ba kayo ng Diyos? Oh, parang sa bahay yan. Anak ba kayo ng nanay at tatay nyo? Maglinis. Di ba? Hindi lang si bunso, hindi lang si susunod, hindi lang laging si panganay. Lahat tayo ay dapat nagtatrabaho. Trabahuhin natin to. Can you hear amen? Number 2, next, your mission is a wonderful privilege. No? Pribilehiyo yan. Sabi ko nga nagpe-pray kami kanina, pag nasa langit na tayo, wala na tayong gagawing paghayo. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya habang nandito ka pa sa lupa, humayo ka na. Bakit? Dito sa lupa, dito ka lang makakakuha ng corona. Sabi nga natin corona. O, syempre, pag nasa langit ka na, wala naman, Lord, hahayo ako. Babalik ka sa lupa, magkasala ka pa, hindi ka makabalik sa langit. Amen mga kapatid? Kaya hindi na pinapayagan ng Diyos yun. Pag nasa langit na tayo, puro pagpupuri na lang, puro pasasalamat, puro dasal na lang ang gagawin natin. Wala nang paghayo. Amen mga kapatid? So it's a wonderful privilege. Sabi po dito, next, telling others how they can have eternal life is the greatest thing you can do for them. Amen mga kapatid? Isang pinakamasaklap na kasalanan nating mga anak ng Diyos, mga Christian. Taas pong kamay ng mga anak ng Diyos. Yan. Isang masaklap na kasalanan natin ay ito, ang itago ang sagot sa pagpapatawad. Amen? Ang itago ang sagot sa kapayapaan at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa mga tao. Bakit? Dapat mong maintindihan na nasa kamay natin ang susi para po ang ibang tao ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan at sila ay mapunta sa langit. Can you hear amen? Amen po ba? Sabihin sa katabi, nasa kamay natin. Amen mga kapatid? Paano? Sabihin mo lang, mahal ka ng Diyos Gusto mo bang sumama sa akin? Amen po mga kapatid? Whether he agree or not, okay lang yon. Ang malaga, ipinamahagi mo ang susi ng kaligtasan. Can you hear amen? Sabihin sa katabi, huwag mahihiya.
Sapagat ang hiya po ay sa kabayo lang. Tama ba? Hello? Bakit? Hiya! Oh, di ba? Andiyan ba kayo mga kapatid? Oh, amen po ba? Huwag mahihiya. Tama mga kapatid? Bakit? Tingnan nyo po itong picture na to. Nakaraan, pinakita ko. Pag Bible study, ayaw. Pero pag sinabing may outing tayo, tingnan nyo po nangyari. Oh, siksikan. Are you with me mga kapatid? No? Are you with me? Kaya dapat po mga kapatid, ipagsabi natin ang ating Diyos at magugulat ka, magiging siksikan tayo dito kasi dadami po ang mananamba ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Shout, Amen! Sabi po rito, we must remember that no matter how contented or successful people appeared to be without Christ. Sabi natin, without Christ. Pag wala si Kristo, they are hopelessly lost and headed for eternal separation from God. That's why everybody need Jesus. Amen po mga kapatid. Next, number 3 is, ayan, dito tayo natapos, your mission has eternal significance. Sabi mo nga, eternal significance. Yan. Ang mission natin dito sa lupa ay aabot hanggang sa langit. Sabi natin, forever. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Pero yung ginagawa dito sa lupa, ano man ang yung trabaho, ano man ang yung pinagkakaabalahan, look at that. 5 years to 10 years, may papalit na sa'yo at makakalimutan ka na. Amen na kapatid? Kaya ang sarap maglingkod kay Lord. Bakit? Your mission has eternal significance. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya kung apura ka sa pagtatrabaho, dapat mas apura ka sa paghahakot ng mga kayamanan at kaluluwa sa langit. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Walang masamang magtrabaho, yes. Kailangan nating kumain at mabuhay, may babayaran, yes. Pero wag mong kakalimutan ang magdala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. Gawin mo ito habang buhay ka pa dahil pagpatay na tayo, hindi na natin magagawa ang mag-share ng Word of God. Can you hear amen? Alright. So next, number 4. Dito po tayo magpo-focus at panguli sa what is the significance or importance of your mission. Number 4 is, everybody, give your life meaning. No? Your mission gives your life meaning. Sa Tagalog, ang mission mo, yan ang totoong magbibigay ng excitement, no? Ng kahulugan sa lahat ng iyong ginagawa. Amen po mga kapatid? Do you believe that? Hindi pagtatrabaho, you will realize. Hindi pang magkaroon ng pamilya, hindi rin. Hindi ang makatapos at maraming ma-achieve sa school, hindi rin. Marirealize mo yan kapag kinailangan mo na ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen po ba? Sabi ni William James, isang American philosopher, at siya yung first educator na nag-offer ng psychological course sa United States. Sabi niya, the best use of life is to spend it for something that outlasts it. No? Kung itataya mo rin lang ang buhay mo, itaya mo na sa sigurado ka at hindi ka lugi. Amen na kapatid? Itaya mo na doon sa mga bagay na hindi nawawala. Amen po mga kapatid? Pera ba nawawala? Nawawala po ba? Sagutin niyo po ako. Ang trabaho po ba'y nawawala? Ang mga pamilya ay nawawala, either namatay, sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. No? Nawawala? Amen? Pero ang paglilingkod mo sa Diyos, nawawala ba? Hindi po. Ito'y aabot hanggang sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng naglilingkod sa ating Diyos na buhay. So the question is this, what are the things that has eternal value? Pastor, ano po yung sinasabi mo na mga bagay na iyan na mayroong eternal value? Answer is, look at that, the 5 Macarius lifestyle. Wow! Ano po yung mga yung pastor? Worship. Sabi mo nga, worship. Fellowship. No? Discipleship. Ministry. And evangelism or mission. Amen po mga kapatid? Tandaan mo yan. Dapat nagwo-worship ka because worship is a priority. Mag-church ba ako ngayon? Tinatamad ako eh. No, worship is priority. Amen na kapatid? Fellowship. Dapat ba ako makipag-fellowship? Oo, baka manghina ka. May magpapalakas sa iyo. Tama mga kapatid? Discipleship.
Ano nga po ba yung anthropology? Mga nag-aral, mga student, what is anthropology? It is the doctrine of, kita nyo na, doctrine of man, no? Spirit, soul, and body. Kaya dapat talaga may discipleship. Nag-aaral ka ng Christology, Bibliology, Theology, Pneumatology, Eschatology, and everything that is in the Bible. Can you hear, amen? Dapat lumalago tayo. Are you ready to learn? Attend po kayong mamaya. And what else? Ministry. Yung ginagawa mo ngayon, may hawak kang mga tao sa worship team, sa tech, sa tambourine, children, and evangelism. Sabihin natin evangelism. Nagmi-mission ka. Ang lahat ng bagay na ginagawa mo dito sa lupa ay mawawala at baliwala. Pero, kung isasama mo si Lord sa lahat ng ginagawa mo, it will have eternal value. Can you hear, amen? Amen po ba? Tandaan po natin yan. Matthew 6:19 to 20, sabi po ni Mateo, do not gather, everybody, do not gather together for yourselves riches of this earth. No? Sa Tagalog, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. They will be eaten by bugs and become rusted, kalawang. Men can break in and steal them. Nanakawin. No? Pinaghirapan mo ng isang buwan, ninakaw lang sa isang minuto. Hello? 20. Gather together riches. Saan? In heaven, where they will not be eaten by bugs or become rusted. Men cannot break in and steal them. No? Hindi mananakaw, hindi aanayin, no? Hindi masisira. Bakit? In heaven. Sabi nga natin heaven. Ang Greek word ng salitang heaven ay Uranus. Yan. Sabihin natin Uranus. Yan. It means by implication happiness. Heaven nga eh. Kaya pag nasa langit ka, masaya talaga yan. Power and eternity. Specifically, the gospel or the Christianity. Ibig sabihin, ang mga bagay na ito na may kinalaman sa good news or gospel of salvation kay Kristo. Lahat ng bagay na ginagawa mo, na sinasama mo si Jesus, ano yun? Sila'y maligtas kay Kristo, ito po ay nagbibigay ng kayamanan sa langit. Can you hear, amen? Amen po mga kapatid? Amen. Therefore, next, things with eternal value has what? Has lasting and permanent results. Sabi po ng aking paboritong pastor na si Pastor Gani V. Amen mga kapatid? Ang lahat ng bagay na ito na ginagawa mo para sa Diyos ay nagtatagal at permanente. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya kapag hindi mo nagawa ang isang bagay sa Macarius lifestyle na bigay sa iyo ng Diyos, sayang ang chance mo sapagkat hindi mo na ito magagawa pagdating sa langit. Amen na kapatid? Kaya lagi kong sinasabi sa anak ko, si Anika, nak, pag ikaw ay magtatrabaho, nagsaing, o kaya nag-aral, o kaya nagpakanta rito, gawin mo ito ng buong husay. Sabi nga natin, buong husay. Bakit? Kasi pag hindi mo ginawa ng buong husay, sayang ang oras, sayang ang pagod, uulitin ulit. Amen na kapatid? Amen po ba? Halimbawa, sa pagsasaing, nakita mo, nagsaing nga, nilagay sa kalan, hindi naman tinubigan, hindi pinaghusay, uulitin pa ba? Sayang ang bigas, sayang ang gas, at maraming nasayang na pagpapala. Kaya sabihin, husayan ang paglilingkod. Amen na kapatid? Lalo na sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Can I hear amen? Acts 20 verse 24. My life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus. Ano yun? The work of telling others the good news about God's wonderful kindness and love. No? Grabe itong ang mga apostol na ito. Sabi na, worthless, baliwala ang buhay ko unless, maliban na gamitin ko ang buhay na ito sa assignment, sa duty na pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po ba mga kapatid? Dapat gawin natin ang magdala ng kaluluwa, ipagsabi ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. Telling others about Jesus. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya ko po kayo tinatanong ng amen po ba?
Chine-check ko lang kung gising pa kayo. Pakitingin nga katabi, gising pa ba? Yeah. Kasi pag hindi na sumasagot, amen? Amen po ba? Yeah. Sabi sa katabi, amen. Sa kaliwa naman, amen. Sa kanan, amen. Yan. Gising pa po tayo mga kapatid? Amen. Kaya may mga tao po na, ito, tingnan nyo. May mga tao na ikaw lang ang kayang magdala. Tama mga kapatid? Kaya ikaw ang tinatawag ng Diyos. Amen po mga kapatid? Yes. Yung anak mo, ikaw ang kayang magdala dyan. Tama mga kapatid? Yung classmate mo, ikaw ang may kayang magdala dyan. Classmate mo nga eh. Tama mga kapatid? Kaibigan mo. Best friend mo. Amen po mga kapatid? Katrabaho mo. Ikaw ang may kayang magdala niyan. Kinari, amen? Amen po ba? Kaya ikaw ang tinatawag ng Diyos para magdala ng kaluluwa. Ang tawag po dyan ay reaching your own world. No? Yung mundo mo, kung saan ka gumagalaw, doon ka magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Kinari, amen? Amen po ba? Why? Ministry and mission gives the real essence and meaning for your life. Ang pinakapuso ng ating buhay, ministry and mission. Amen po mga kapatid? Na ikaw ay naglilingkod na sa loob ng church, thank you Lord. May reward yan. Pero yung naglilingkod ka pa sa labas, may extra pang pagpapala at reward para sa'yo. It gives meaning for your life. Can you amen? Amen po ba? Naranasan nyo na ba yung ganito? Yung walang-wala ka na, pero nakita mo ang isang kapatiran na talang luhang-luha siya, lumong-lumo at wala ng pag-asa. Tapos, pinag-pray mo, at pagkatapos mo siyang ipag-pray, ay inabutan mo na rin ng kahit kaunti. No? 100, yun na lang pera mo eh. At pag alis ng kapatiran, alam mo yung, ang saya. Amen mga kapatid? That is the true meaning of life. Amen po mga kapatid? Na ikaw ay may naaabot, ikaw ay merong nai-encourage na isang buhay para siya magpatuloy at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Can you amen? Amen. Kaya dapat maglingkod ka dito sa church at siyempre hindi lang sa kapatiran, sa labas din. Sabi sa katabi ulit, mag-invite tayo. Magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Can you amen? Amen po ba? Now, let's answer the question, how will I share my faith in Jesus effectively? No? Pastor, gusto ko talagang gawin niyang paghayo. Papaano yung epektibong pamamaraan? Ako po ay gumawa ng isa pong system. Next, the conversion system, which is from chair to altar. No? Pag dinala mo rito, lalapit na siya rito sa altar, tatanggap sa Panginoon. And that process is connection process. Dapat alam mo kung saan mo i-connect ang tao para epektibo ka. Ang una mong gagawin, soul winners connect to the crowd. No? Dapat maging soul winner ka muna. Ang goal ko, Lord, magdala ng isang kaluluwa. So anong gagawin mo? Punta ka sa crowd. Sabi mo nga, crowd. Oh, saan yun? Sa labas. Sa mga hindi pa Christian, unbeliever. Anong gagawin? 1.1, preparation. Sabi nga natin, preparation. Mag-training ka, no? Magsulat ka, no? Magbasa-basa ka para may matututunan tayo. It is called preparation. Amen mga kapatid? Kaya yung mga nagsusulat na yan, naniniwala ako, gagamitin ka ng Diyos. Amen? Number 2, targeting. Anong ibig sabihin? Sino at ilan. Oh. Ready ka na? May alam na akong verse. Ano yun? John 3:16. Oh, yabang pa. No? John 3:16. Oh. Pangalawang tanong, target. Sino? Meron na? Nilagay na sa isip. Sino? Ilan. Si kumparing Mokong. No? No? Ay, sasama ko na rin yung kanyang asawa. No? Oh. Amen naman pati, si Mokang. Hello? Amen naman pati? Oh, baba tayo. Number 3, pray for them. Tingnan nyo po yung target Hindi mo po siya pinuntahan, inisip mo pa lang. Ilan, sino. Tama mga kapatid? Pangatlo, ano? Pray for them. Ask the Holy Spirit to convict them. Totoo po yan. Lahat po kayo ay bunga ng panalangin. Amen mga kapatid? Imposible na kami ay pumunta sa bahay ng isang kapatiran, tapos inaya namin kayo,
tapos pumunta kayo dahil gusto nyong, Lord, hanapin kita. Hindi po totoo yan. Ikaw ay hinanda na ng Holy Spirit. Amen, kapatid? At ito pang madalas mangyayari. Nag-Bible study kami halimbawa sa bahay nila Sister Bia. No? Minsan yung kanyang kapamilya ay hindi nadala, pero yung mga kapitbahay na umaten, sila pa yung nagpapatuloy at pumupunta sa church. It happens. Can you hear amen? Bakit? Kasi pinagpipray namin kayo. Pray. Sabi sa katabi, pray for them. Pang-apat, ano yon? Belonging. No? Build the trust. No? Dapat magtiwala sila sa iyo. Ano yon? Minsan abutan mo ng ulam. Lunes. No? Oh. Pag Sabado na, medyo sobra ka ng papaya, bigyan mo ng isang bunga. Nagpapadulas to ha. No, belonging. Amen na kapatid? Gusto ko kasing maging friend tayo. Di pa kita dinadala sa church niya na. Maliwanag po mga kapatid? Do you get that? And what else? Number 5, invest and invite. No, make them VIP. No? Pag sumama na sa church, dapat asikasuhin mong mabuti. O, dito tayo umupo. O, gusto mo bang tubig? Kape, tinapay. No? Eh, yun ang kapatid? Tingnan mo yan. Pag ginawa mo yan, babalik ang tao sa church natin. Can you hear amen? Amen po ba? And then, next po, pakipindot. Pag na-connect mo na siya sa crowd, sunod na dyan, connect them to Christ, connect them to the church, connect them to care leader, and what else? Connect them to our own care group. Wow! Kaya talagang alagang-alaga ang isang taga-OCW MMI Pampanga. Can you hear amen? Kasi pag inaalaga mo na yan, potential din yan na sila rin ay hahayo at magdadala ng kaluluwa para sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Do you get that? Napicturean nyo ba? Bibigyan ko na isang chance pa. Pakibalik bro, yung kanina. Pipicturean daw nila. Yan. Next na po tayo. God's timetable for history's conclusion is connected to the completion of our mission. Totoo po yan. Yung nangyari noon, konektado pa rin hanggang sa nangyayari sa ngayon. Ano yon? Ang magligtas ng kaluluwa, si Kristo noon ay yung pa rin ang ginagawa natin. Magligtas ng kaluluwa. Connected. Can you hear amen? Matthew 24:14 says, and this good news about the kingdom will be preached through all the world for a witness to all people. And then, look at that. And then, the end will come. No? Kaya, pray ka ng pray, Lord, bumalik ka na. Hindi mangyayari yon. Sabi ng Bible, kailan mangyayari yon? Kapag i-preach na ang salita ng Diyos, saan? Sa buong mundo. Sabi natin, buong mundo. No? Amen po ba mga kapatid? Kaya tumulong ka. No? Ipahayag mo na rin ang salita ng Diyos. Tama ba mga kapatid? Malay mo, nandyan na ang huling hintil na ililigtas ng Panginoon at babalik na ang Diyos. Sino kaya yon? Romans 11, verse 25, there is a secret truth. Tingnan nyo to, sekreto to, pero totoo. My friends, which I want you to know, for it will keep you from thinking how wise you are. It is that the stubbornness of the people of Israel is not permanent, but will last until the complete number of Gentiles comes to God. No? Ang mga taga-Israel ay nagyayabang, kami ang pinili ng Diyos. Kami ang mga anak ng Diyos, no? Nagyayabang sila at patumpik-tumpik. Pero sabi ni Pablo, tingnan nyo, until the complete number of Gentiles had come, no? Bago bumalik ang ating Diyos na buhay, ay ililigtas muna ang pinakahuling hintil. Hindi po Hudyo, Pag sinabing hintil, sila po yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero dahil na-sharean mo ng Word of God, naniniwala na sila. Amen po mga kapatid? Kaya tingnan nyo yan. Sino yung tinutukoy na the last Gentile? No? Who is that last Gentile? Sino kaya ito, pastor? Malay mo, asawa mo pala na hindi nag-church. Tama? Malay mo, anak mo pala na hindi pa nag-church. Kapitbahay mo pala, katrabaho mo pala na hindi pa nag-church. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya po, parang sa Noah's Ark, hanggat may oras pa, magdala ka na ng magdala ng kaluluwa
Bakit? Pag sumara na ang arko, wala na. Finish na. Amen mga kapatid? Buti sana kung makakasama sila sa rapture sapagkat tinanggap nila si Kristo. Amen po mga kapatid? Amen. Therefore, the only unforgivable sin is to not accept Jesus. No? Next po. The only unforgivable sin is not to accept Jesus. Period po yan. Ang hindi kayang patawarin ng Diyos na kasalanan, ano po yon? Yung hindi mo tanggapin ang tagapagligtas na si Kristo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Pero sa lahat ng mga kapamilya natin na gusto nating makasama sa langit, sabihan nyo po sila. No? Or else, ikaw pupunta sa langit, sila sa kabila, mahirap naman mag-usap mula doon hanggang doon. No? No? Tama ba mga kapatid? Do you remember the story of Lazarus and the rich man? Nag-uusap sila, no? Layo. It is a depiction na pagpapakita na kung ikaw ay nawalay na sa iyong mahal sa buhay, wala na talaga. Tanong, mahal mo ba ang iyong anak? Mahal mo ba ang iyong asawa? Yung mga pinsan mo, kamag-anak, mahal mo? Si best friend kaklase, mahal mo? Share the gospel. Malay mo siya na yung last Gentile. Amen na kapatid? At pag na-share mo siya, pre, tanggapin mo si Jesus, tinanggap niya, babalik na ang ating Panginoon. Shout amen! Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! So, kailan ba mangyayari na darating na ang ating Diyos? When will it happen? Acts chapter 1 verse 7 to 8 says, "It is not for you to know the times or date the Father has set by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and," look at that, "to the ends of the earth." No? Anong ibig sabihin po nito? Huwag mo nang alamin kung kailan babalik si Lord. Wala pong nakakaalam. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pero ang alamin mo ay kung papaano ka makapagdala ng kaluluwa sa ating Diyos na buhay. Pag-usapan natin yung evangelism. Amen mga kapatid? Sino kayang dadaling ko sa church sa darating na Wednesday, sa darating na linggo? Meron ka na bang nasa isip? Amen po ba mga kapatid? Ako po'y natutuwa sapagkat sa 10 taon, halos nalibot ko na rin po yung mga lugar dito. At habang tayo po'y nagba-Bible study sa bawat mga pulo, sa mga lugar ninyo, hindi tayo tinataguan ng mga tao. Ayun na kapatid. Samantalang sa iba't, andyan na yung mga born again. Nagtatakbo na sila. Oh. Pero yung iba, excited pa na makinig ng salita ng Diyos kasi nauunawaan na nila na mahal sila ng ating Diyos na buhay. May nagpipray pa para sa kanila. Can you hear amen? Kaya salamat sa mga sumasama sa Bible study. Amen po mga kapatid? Kailan ba talaga babalik si Lord? Matthew 24:14, tinan nyo ito. The good news about God's kingdom will be preached in all the world to every nation. At anong mangyayari? Then the end will come. No? Kailan babalik si Lord? Pag naipahayag na sa buong mundo, sa lahat ng bayan, no? Sa lahat ng tsaka babalik na ang Panginoon. Amen mga kapatid? So anong sinasabi natin? Next, be serious about your mission. Are you serious? Seryoso po ba tayo na magdala ng kaluluwa? Amen po ba? Isang kasiyahan po ni Pastor Gani, kahit magtagal po ako dito hanggang 20 years, 30 years, nawa hindi na abutin pa ng 30. Kahit sana sa pag-15 natin, o kaya pag 20 natin, 20 years, makapagdala na si Bia. Diba? Makapagdala na si Chrislyn. No? Makapagdala na si Nanay Pasing. Amen mga kapatid? Sabat yung iba naman talaga yung nagdadala. Amen po ba mga kapatid? Be serious about your mission. Amen mga kapatid? Anong yung focus? Anong yung concentration? Amen? Kasi kung seryoso ka, dapat talaga nag-aaral kang mabuti. Nagsusulat ka at lagi kang may dalang ballpen at notebook. Amen na kapatid? Pakita mo sa Diyos, seryoso ka. Amen na kapatid? Tapos nga kami ng mga may ballpen. Proud kami, Lord. Meron kami.
Serious po yan. Tama mga kapatid? Tatanungin ko kayo, paano mo masasabi ng isang tao ay seryosong mag-basketball? Maaga siyang gumising, naka-rubber shoes, naka-short, naka-sando, may bandana pa. Tama mga kapatid? At may bola. Magaling ba siya? Hindi. Pero seryoso siya. Tama mga kapatid? Kasi naka-attire. Ready na. Brothers and sisters, be serious about your mission. Why? Next, it is easy to get distracted and sidetracked for your mission because Satan would rather have you do anything besides sharing your faith. Totoo po yan. Mas gusto ni Satanas na gumawa ka ng ibang bagay. Magtrabaho ka. Mag-aral kang mabuti para marami kang medals, achievement. Yan ang papagawa sa'yo. Huwag ka nang mag-share ng salita ng Diyos. Amen po mga kapatid? Kaya yung iba na busy talaga. No? Hindi ko sinabing masama ang magtrabaho, hindi masama ang mag-aral, pero brothers and sisters, habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, share your faith to others. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Bakit? Pag hindi mo kaya, sabi ni Pablo, Philippians 4:13, everybody, lakasan natin. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya ba natin? Bakit? Sa lakas na binibigay ni Kristo. Ephesians 3:16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Ano po yon? Your born again spirit. Ang pinapalakas ng Diyos ay yung Kanya sa ating pagkatao. Ang tayo binubuo ng tatlong bahagi, lesson 1 sa The Master Teacher BS Anthropology, the spirit, soul, and body. Anong pinapalakas ng Diyos? Your inner spirit, inner being. Amen mga kapatid? Diyan siya nangungusap, nak, kaya mo yan. Nak, magsimba ka. Nak, humingi ka na ng tawad. O, magbasa ka na ng Bible. Sobra na yan TV at cellphone. Amen mga kapatid? In your inner spirit. Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen na kapatid? Kaya ang dapat na goal natin, Matthew 25:23, sabay-sabay, His master replied, look at that, well done, good and faithful servant. No? Dapat yan. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. No? Napakasaya nito. Naglilingkod ka na, marami pang binibigay sa iyong pagpapala, and look at that. Magiging masaya ang iyong buhay. Amen po mga kapatid? Amen. So, let's answer the question, what it costs to fulfill your mission. No? Ano nga po bang halaga na tayo po'y magpahayag at humayo para kay Kristo? To fulfill your mission, it will require you to abandon your own agenda and ambition and accept God's ambition for your life. No? Anong ibig sabihin? May pangarap ka ba? Sino po sa inyo may mga pangarap sa buhay? Taas nga kamay. O, isa lang naman yan eh. Ang pangarap natin ay umasenso. Taas nga kamay ng mga pangarap umasenso. Amen? O, yung mga iba, ayaw nyo umasenso? Di ko na ulitin ang tanong. Ayaw nyo makinig. Sa mga gustong umasenso sa buhay, pero tinawag ka ng Diyos, nak, halika, maglingkod ka na lang. Magpastor ka na lang. No? Mag-care leader ka na sa akin. Tatanungin kita, ano ang pipiliin mo? Ang magandang buhay at pangarap mo o ang pangarap ng Diyos? It's up to you, brothers and sisters. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Romans 15:20, sabi ni Pablo, my ambition has always been to proclaim the good news in places where Christ has not been heard of. Anong ambisyon niya? Ipangaral si Kristo sa mga lugar, sa mga pulo-pulo na hindi pa naririnig ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen mga kapatid? Amen po ba? So as
not to build on foundation laid by someone else. No? Sasabihin ko po sa inyo, para hindi naman bias, si Pablo po ay nag-aral sa pinakamataas na edukasyon kay Gamaliel. So sabihin natin, nag-college siya. Siya po ay galing sa isang mayaman na pamilya. So ibig sabihin, may pera din siya. Amen na kapatid? Now, kung hindi ka pa ganon, hindi ka pa tapos sa pag-aaral, medyo mahirap pang buhay nyo, go on. Do that. Pero, napagtanto ni Pablo, kahit nakamit niya na ang magandang buhay sa mundong ito, pinalitan niya yung ambisyon niya ng ambisyon ng Diyos. Ayun na kapatid? Anong ambisyon yon? Hindi. Kulang ang buhay na ito. Ang gagawin ko ay ipangaral si Kristo upang sa lahat ng makikinig, sila rin ay tatanggap ng buhay na walang hanggan at pupunta sila sa langit kasama nating lahat. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Gayahin din natin si Lord. Sabi niya, Luke 22:42, Father, I want your will, not mine. Amen na kapatid? Lord, ikaw ang masunod. Hindi ako. Anong gusto ng Diyos? Maglingkod ka. Tinatamad ka man, masaya ka man, mayaman ka na, tapos ka na, o hindi pa, single o may asawa, ang gusto ng Diyos, maglingkod tayo pag tinawag tayo ng Diyos. So say, Lord, not my will, it is your will be done. Can you hear amen? Ano ang job order natin? Next, tingnan nyo po yan. Sa mga nagtatrabaho, may tinatawag na job order. Sabi nga natin job order. Yan. Ito yung nakalagay ko ano yung duties mo, responsibility mo, sahod mo, at benefits. Pero look at that. Next, ang job order natin sa Lord ay isang blankong papel. Ha? Sabi natin, blanco. Walang nakasulat kung ano ang trabaho mo, hindi nakalagay kung saan ka dadalin, at higit sa lahat, walang sahod. Ang sasabihin mo lang, Lord, bahala ka na kung saan mo ako dadalin at kung saan ako kakain. Kaya ang sabi ng mga naglilingkod sa Diyos, at yan ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko, where God leads us, we will follow. What God feeds us, we will swallow. Amen na kapatid? Huwag kang mapili sa pagkain. Kung sa panadala ng Diyos, pumunta ka. Kung anong ibinigay sa iyo, yun ang iyong lunukin at kainin. Bakit? Ang trabaho natin ay maglingkod sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Matthew 5:11, Blessed, Macarius, super blessed, are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of Jesus. Ayan kasi, pastor-pastor ka pa, engineer ka nga, hindi ka nagtrabaho, ayan tuloy. Ininsulto ka na. Hinahamak na ang paglilingkod mo. Anong sabi ng Biblia? Blessed, Macarius, super blessed. Tama mga kapatid? Sapagkat kung sila'y nagtatawa ngayon, sige lang, tumawa kayo ng tumawa. Pero sasabihin ko, ang huling halakhak ay nasa iyo at nasa Panginoon. Kasi iaangat ng Diyos ang iyong buhay sa lahat na nagtatapat sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay at mayaman. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos. Look at that. Macarius is super blessed. Hindi lang blessed, hindi 1,000, milyon. Super eh. Tama mga kapatid? Hindi lang isang kaban, isang truck ng bigas. Amen mga kapatid? If you could just absorb that and believe in your heart. Si Pastor Gani po, 10 taon na, yan ang inaangkasan natin. I am super blessed. I am Macarius. Ipinangalan ko pa yung Macarius kay Kari. Macarius. Amen mga kapatid? Para pag tinatawag namin si Kari, tinatawag namin ang pagpapala sa aming pamilya. Si Anika naman ay God's gift of favor. Pag tinatawag ang Anika, Lord, pabor, 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 wala na kaming pangsaing. Amen na kapatid? Kaya tunay na pagpapalain ng Diyos ang lahat ng naglilingkod sa Diyos. Can you hear amen? Matthew 6:33, malapit na po tayo. Everybody, God will give you all you need from day today. If, look at that, what's the condition? If you will live for Him and make the kingdom of God your primary concern. Kaya yung iba, angkin ng Matthew 6:33, hindi na pupunta sa inyo, no? Bakit? May condition eh. Ano yon? Mamuhay ka para kay Kristo, at ano pa? Mamuhay ka para sa Kanyang kaharian. Inuuna mo lagi, church, trabaho.
Church o trabaho? Pag-aaral o church? Pera o church? Jowa o church? Pamilya o church? Diba? You make the kingdom of God, gawain, church, your primary concern. And look at that. May pangako ang Diyos na napakayaman. God will give you all you need from day to day. Hindi ka magkukulang bawat araw kasi ang Diyos ang iyong tagapag-provide. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Gising pa po bang katabi? Yeah, pakikalabit nga. Yan. So let me share with you a testimony from Pastor Rick Warren sa kanyang book na Purpose-Driven Life. Mayroon pong isang lalaki na minister for 50 years. Naglingkod siya sa isang maliit na church sa kanilang lugar. Isang simpleng preacher, pero ang kanyang puso, a man with a mission. Mahilig siyang magtayo ng mga churches overseas. Naglalakbay siya sapagkat siya ay Amerikano, may budget. No? At halos 150 churches ang naitayo niya sa iba't ibang lugar. Ito pa yung walang iba kundi ang tatay ni Pastor Rick Warren. No? In 1999, namatay po ang kanyang tatay sa cancer. Pero sa huling linggo ng kanyang buhay, lagi siyang gising, dilat, madalas po yung nagdidelirio, nagsasalita ng malakas. At habang sila po yung nakaupo, kasama si Pastor Rick Warren, sa tabi niya, nagkukwentuhan sila kung paano naitayo yung mga churches, at dahil doon, na ipasok sa puso ni Pastor Rick Warren ang purpose ng kanyang tatay. Amen mga kapatid? Isang gabi, kasama po si Pastor Rick, ang kanyang asawa, at isang pamangkin, bumangon yung kanyang tatay. Gustong tumayo, nagdidelirio. Pero syempre, hinang-hina na siya, hindi siya makatayo. Pinipigilan siya, pero nagpupumilit pa rin. At alam nyo po, tinanong siya, sabi niya, ano bang gusto mong gawin, tay? Ang sagot niya ay ganito, I got to save one soul for Jesus. I got to save one more soul for Jesus. I've got to save one more soul for Jesus. Paulit-ulit niyang sinasabi, kailangan magligtas pa ako ng isang kaluluwa para sa Panginoon. Anong ibig sabihin? Sa hinang-hina niyang katawan, gusto pa rin niyang humayo. Gusto pa rin niyang mangaral at magligtas ng kaluluwa. Do you get that, mga kapatid? At unti-unting pumatak ang luha sa mata ni Pastor Rick Warren. Nagpasalamat siya sa pananampalataya ng kanyang tatay. At mula noon, yung purpose na yon, ano yung purpose? Next, to reach one more for Jesus. Sige nga, sabi natin, to reach one more for Jesus. Isa lang. Amen na kapatid? Na kahit na nakahiga ka na, nakaratay, na, Lord, gusto ko pang humayo. How much more ngayon kapatid? Malakas ka. Malakas pa po ba kayo? Nakakatayo, may sasakyan, may pera, may connection, may impluensya. Why don't you use that connection to reach one more soul for Jesus? Amen na kapatid? Nanawa itong tibok ng puso ng bawat isa dahil wala nang mas mahalaga pa kundi ang magligtas ng isang kaluluwa. Can you hear amen? Ayan, next po, malapit na. If you want to be used by God, you must care about what God cares about. No? Gusto mo ba na ikaw ay magamit ng Diyos? Pahalagahan mo yung mga mahalaga sa Diyos. Mahalin mo yung mga mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang kapatiran, mahal ng Diyos ang mga ligaw na kaluluwa, mga unbeliever, at mahal ng Diyos ang ating church. Amen po mga kapatid? Last verse, Acts 20:24. Tayo tayong lahat, everybody. The most important thing is that I complete my mission, the work that the Lord Jesus gave me. Amen na kapatid? Para masabi natin yung salitang next, mission accomplished. Sabi nga natin, mission accomplished. Amen mga kapatid? So kapatid, ano ang pumipigil sa'yo para magdala ng kaluluwa? Kalusugan mo ba? Yaman ba? O ikaw mismo?
dapat matukoy natin yan. For all of us has given mission, hindi lang si pastor. Sabihin sa katabi, ikaw din. Ako din. Magdala ng kaluluwa. Para masabi natin, Lord, pag uwi ko, mission accomplished. Amen, kapatid? May natutunan po ba kayo? Let's have a quick recap for the importance of your mission. Yeah, number 1, everybody, it is a continuation of Jesus' mission on earth. Number 2 is the wonderful privilege. Number 3, your mission has eternal significance. And number 4, your mission gives your life meaning. At ano ang ating Macarius Challenge, everybody? Yung pa rin, tell your families and friends about Jesus. Amen, kapatid? Simulan mo sa pamilya mo, kay nanay, kay tatay, kay kapatid. Sabihin mo sa kaibigan mo, katrabaho mo, sa mga kakilala, para sila rin ay makauwi sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan at buhay na sagana. Amen, kapatid? Shall we pray? Hallelujah. Marian, salamat po, Panginoon, sa hapon na ito, sa tanghaling ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, na ikaw nga po, O Diyos, ay nangusap sa puso ng bawat isa. Na hindi lamang po pala kami narito sa church for a ministry, to serve our brothers and sisters, kundi, Panginoon, narito ka, Panginoon. Narito kami para kami rin ay humayo para sa iyong pangalan. Father, patuloy po, Ama, na kausapin mo ang aming mga puso. Patawarin mo kami, Lord, sa mga excuses namin, sa mga dahilan namin, Lord, kung bakit hindi kami makapagdala sa iyo. And Lord, salamat sapagkat pinagtiyagaan mo kami. Kaya Lord, turuan mo din kami na pagtiyagaan namin ang iba. Lord, naniniwala po kami, Ama, na ang lahat ng taong naririto sa San Luis ay mahal mo, Panginoon. And it's just our mission. Isa lang naman, Panginoon. And kapatid, tinatawag ka ng Diyos. Ikaw lang ang kayang magdala kay pangalanan mo siya. Ikaw lang, wala nang iba. Kaya kung ikaw ay may pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa iyong kapwa o kaibigan, ilapit mo siya sa Panginoon. Dalhin mo siya sa Diyos upang lahat tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at buhay na sagana kay Kristo. Our mission is to complete the task God has given us to preach the gospel. And then, finally, masabi natin ng buong tapang, Lord, mission accomplished. Ginawa ko na, Lord, ang pinapagawa mo sa akin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ang iba po rito, nagawa na nilang magdala ng kaluluwa. Pero hindi kami titigil. Just reach one more soul. Lord, isa pa. Sa mga nakaisa na, isa pa, Lord. Sapagkat hindi kami titigil at hindi kami makokontento na kami-kami lang. Lahat, Lord, ay madala namin hanggang sa kami ay kunin mo na pabalik sa langit. Thank you so much, Father, for this wonderful privilege na kami nasa lupa pa. Sapagkat pag nandyan na kami, hindi na kami makakahayo, Lord. Kaya Lord, lahat ng narito, nakataas ang aming kamay, use us mightily through the power of the Holy Spirit to reach and bring one soul for Jesus. Ito po aming sound panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Are you blessed? Super. Ano pong ating Macarius Challenge? Tell your families and friends about Jesus. To God be all the glory. Palapakan po natin ang ating Diyos. Are you blessed, brothers and sisters? Super. So, please, pagpalain din po natin ang ating gawain through grace giving. Tinatawag. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito,
You can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!